Hello, shout out sa ating mga viewers. Isa-shout out ko yung maalala ko lang, Miss Corazon, Miss Aussie, Miss Ruby, Miss Rosario, OFW Talk Show family, maraming salamat and shout out to all of you. Good morning. Ayan, good morning sa mga taga-Pilipinas kasi alas 3 na ngayon doon ng umaga. So naka-duty pa rin ako, meron pa akong 20 minutes bago ko paakyatin yung aking alagang matanda at pakainin doon sa kanyang kwarto. Pero ayan, meron pa tayong 20 minutes. So guys, continuation lang ito kanina sa vlog ko about doon sa inaasahang meet and greet nila Carlos Yulo with Eldro and Eliza. Pero I know naman na hindi ako sure na mangyayari, but of course, kung gagawin ni Carlos, bakit hindi mangyari na siya naman ay kuya nitong dalawang itong nagto-training. And speaking of Eldro, si Eldro po ay nag-live kanina. Nanood ako about 15 minutes. Nag-alala ako sa kanya kasi sabi niya pilay daw siya. So sabi ko, wala. Paano tong batang to? First salang pa lang sa training nila na hindi ko rin alam po nag-start na. Bakit pilay? Sabi ko, na-injury ba ito sa training center o sa training camp? Or ano nangyari? Tapos while I am listening, hindi pala totoong pilay, kundi meron lang siyang mga pigsa sa paa. 2 yata o 3 na hindi siya makalakad. At talagang sinubaybayan ko yung kanyang live. Meron siyang mga pinaakyat na mga kaibigan, 2 kaedad niya. 16 years old lang pala ito si Eldro. Napansin ko kay Eldro, hindi pa siya gaanong matured. Kailangan talaga pa ng gabay ni Eldro. Kung sino man yung kanilang guardian doon, kailangan siyang gabayan kapag nagla-live. Kasi hindi yata ito alam ng karamihan. Kailangan po ng parental guidance ni Eldro kapag nagla-live siya. Kasi may mga terminology silang binabanggit magkakaibigan na hindi kaaya-aya para sa mga bata. Napansin ko yon. May mga term sila na hindi po talaga para sa mga bata. Meron siyang YouTube channel na nasa 5,000 mahigit ang kanyang followers. So sana ay mapansin ni Eldro yung kanyang mga pananalita at yung kanyang mga kaibigan na hindi nila dapat ito i-broadcast sa social media kasi bawal ang mga ganong term. Marirestrict siya ni YouTube dahil hindi maganda. Ang pangalawa, hindi lang sa restriction ni YouTube, meron silang iniingatang pangalan bilang mga gymnasts trainee, dapat paghandaan nila yan ng malinis na wala silang issue at the beginning para maganda yung kanilang track record. Advice lang. So, ayun, meron tayong mga bagong headlines ngayon. Si Mrs. Yulo at saka si Mr. Yulo ay tumanggap ng award, sabi ni Benny Andaya. At i-share natin dito yung video ni Benny Andaya kasi siya naman talaga yung totoong source ng mga balitang ito dahil siya yung malapit na kaibigan sa mga Yulo, sa mag-asawang Yulo. Pero bago natin i-share yung video ni Mr. Benny Andaya, natuwa ako sa kanyang mga binitawang salita kanina na meron na daw si Carlos mga moves na ginagawa para mag-reach out sa mga magulang. At palakpakan natin siya dyan, di ba? Palakpakan natin siya dyan. Kung totoo man ito kasi ayaw pa nila confirm kasi hindi naniniwala si mama niya na hanggat hindi mismo si Carlos ang pinanggalingan nito na social account talaga ni Carlos ay hindi siya maniniwala. Kasi itong unconfirmed source ay parang ginamit ni Carlos na instrument para mag-reach out sa kanyang mga magulang. So, maganda ito. Magandang balita ito para sa kanila at sa ating lahat na sumusubaybay sa kanilang pamilya ng itong kanilang conflict.
Kasi wala naman tayong hangad na iba kundi kung magkaayos, di ba? Wala akong hinahangad kundi magkaayos. Kaya nga, kung napapansin nyo yung aking mga videos, simula nang kinontent ko si Carlos, ay nasa constructive criticism ako. I am very sure on that. Na hindi po ako nasa destructive criticism. Kasi dalawa po ang klase ng pag-criticize, the destructive criticism and the constructive. And I do believe na nasa constructive po tayo kasi hindi ko sila hinuhusgahan ng mga below the belt o ni minsan hindi ako sa kanila ng batikos na ng personal attack. In fact, nagpapayo po tayo, nagpupunaan at the same time nagpapayo. Ano ba itong mga destructive criticism? Halimbawa, mapilay ka sana, hindi ka na sana manalo, karmahin ka sana, yung mga nag-wish ng bad luck. So, ako never ko yan ginawa as far as I remember. Wag na pabuti ng bagong taon, ngayon na, gawin na niya habang hindi pa huli ang lahat. May pero itong pakikipagbati ni Carlos. Sabi ni Benny Andaya, ito daw ay dahil sa nananamlay ang mga endorsement ni Carlos at saka yung mga ambassadorship. Ito daw ay, yun nga, yung akala ko nga kasi talaga ay endorser siya ng Jollibee. Nag-search ako sa Google, walang lumalabas na Carlos Yulo as endorser ng Jollibee. So, nung isang linggo, nag-appear siya sa Jollibee, hindi po para mag-endorse, kundi siya po ay nag-appear to assist the Jollibee team or Team Jollibee para dun sa huge pledge ng Jollibee company sa NAS. What is NAS? NAS is National Academic of Sports. So, sumuporta dito si Carlos. Maybe namigay sila ng food tax. Kaya nandun si Carlos, nag-appear o tumulong. Not only to assist but also to project himself na para siguro makita ng mga magtatanggap ng mga Jollibee food packs kasi ang mga tatanggap dito ay mga nasa sports, mga nasa palarong pambansa siguro. Para ma-inspire na rin sila na may isang isang atleta na nagtamo ng gold medal na nandoon. Ang daming lumalabas sa Facebook account o sa Facebook page na boycott ang Jollibee. Kawawa naman si Jollibee, 'di ba? Hindi naman kasalanan ni Jollibee na naging bad ang attitude ni Carlos at bakit natin ibo-boycott, 'di ba? Hindi pa confirm ang balita. So, totoo, hindi siya endorser. Ayon na rin dito kay Benny Andaya. At mamaya guys, isi-share natin yung video kasi tumanggap sila ng award no isang araw sa Las Piñas, no? Sa isang organization. Ito po ay, ewan ko kung meron ako dito slide. Ang organization o organized body ay ang PDMW or Philippine Distinct Men and Women of Excellence. Kasi syempre, yung mag-ama, yung mag-asawa ay may natatanging mga talento ang kanilang mga anak, kaya karapat-dapat nila tumanggap ng award galing sa PDMWE or Philippine Distinct for Men and Women of Excellence kasi natatangi ang kanilang mga Jonakis. At hindi lang sila pati si Eldrew may award at si Carlos Yulo ang nakakaintriga. Walang gustong tumanggap ng award ni Carlos kasi na parang na-traumatize na yung magulang sa sarili nilang anak na baka mabatikos muli. So, i-share na po natin si Benny Andaya. Benny, pahiram ng iyong mga pagdadaldal. Kaibigan, ayan, balik na naman tayo sa ating channel dito sa Benny Andaya YouTube channel. Sa mga hindi pa naka-subscribe sa ating YouTube channel, ayan, mag-subscribe na po kayo. Ayan. So, medyo namamaga pa yung mata ko dahil kagigising lang. Galing kami kagabi sa isang event, sa isang awarding.
Kasama ko si Miss Angelica Yulo at si Mark Andrew Yulo, ang parents ni Carlos Yulo. So, kasama ko sila dahil si Mrs. Yulo ay awardee kagabi sa Philippine Distinct Men and Women of Excellence na ginanap sa Las Piñas. Of course, awardee si Eldro, awardee din si Mrs. Angelica. At may nagsasabi na, kasi hindi rin alam kasi ng parents ni Carlos Yulo na si Carlos Yulo ay awardee din. So, nung tinawag ang unang pangalan ni Carlos Yulo as awardee, walang tatanggap syempre kasi hindi pumunta si Carlos Yulo. So, nag-suggest ako sa father ni Carlos, si Mark Andrew, na tanggapin na lang yung trophy. So, nag-aalinlangan ang parents ni Carlos, lalo na si Mark Andrew, dahil baka na naman daw siya mabash, nakasabihin, ganyan-ganyan. So, ako na ako na nagsabi talaga kay Mark Andrew, natanggapin na yung trophy and yung recognition ni Carlos. So, nakinig naman, so tinanggap nga. And sumunod na binigyan ng parangal si Mrs. Yulo, si Angelica, at si Eldro. Si Eldro, kaya wala si Eldro dahil magkasama sila ngayon ni Eliza, nasa Japan nagtitraining. Yung mismong nagturo kay Carlos na mag-training sa gymnast, ayun yun din ang nagtuturo ngayon doon sa Japan. Kaya alam niyo na, ha? So, 'di ba? Nagkaroon sila ng award at parang sila ang natutrauma para sa award ni Carlos. Ayaw nila tanggapin, sarili nilang anak 'yon, pero takot na takot sila tanggapin yung award. Siguro nga pwedeng hindi na sila nagkaka-interest na tumanggap pa ng award for Carlos kasi nga hindi nga sila nirespeto nitong kanilang anak. At congratulations sa mag-asawa kasi talaga naman natatangi ang kanilang anak sa talentong ito. At itong PDMWE na organization ay an award-giving body to honor the distinct achievers and achievements of the Filipino all over the world or all over our country. So, congrats sa kanilang pamilya kasi kakaiba talaga, as in. So, napakaganda ng mga talento ng kanyang mga anak kasi lahat, from Joriel to Carlos to Eldro and Eliza. So kaya karapat-dapat lang sila bigyan ng mga ganitong klaseng pag-recognize sa magulang at sa mga anak. At natatawa ako dun sa walang gustong tumanggap. Ano ba yan? Ano kayong pakiramdam ni Carlos na kapag napanood ito na vlog ni Benny na yung mismong magulang niya ay natutrauma na sa kanya? Malaki talaga yung impact ng audio na kumalat. Kaya ito yung usap-usapan na gusto ni Carlos makipagbate kasi nga nanamla yung kanyang mga endorsement and ambassadorship dun sa audio na narinig ng mga malalaking company na discourage sila na baka madama yung kanilang product na hindi suportahan ng sambayan ng Filipino dahil sa sobrang disrespectful ng kanilang kukuning ambassador or endorser. So, i-continue lang natin pahapyaw o bahagya ang kay Benny Andaya at Chika Bumbum. Ito banda. Kunin natin dito banda. Parang may tao siyang inuutusan or something like that para ipaabot sa pamilya niya, sa family niya at lalo na sa mama niya na gusto niya makipagkita, something like that. May narinig naman ako noon kay Mrs. Angelica na sa kanila walang problema talaga. Walang problema kahit anong nangyari, kahit may mga iskandalo pa na mga sinabi o whatsoever, walang problema. Walang problema. As in, walang problema sa kanila. Kung si Carlos ay diretsyong pupunta sa bahay nila para mag-sorry. Kasi
si Mrs. Yulo wala namang problema eh. Palagi kong inuulit-ulit sa kanya yan na, paano kung pumunta sa'yo si Carlos? Wala bang problema? Walang problema, Sir Benny. Anytime, bukas ang pintuan namin para sa kanya. Pero ayaw lang namin nang may mga dala-dala siya, bit-bit siya ng mga media, may bit-bit siya ng mga tao kung sino-sino, na ayaw namin na mangyari yun. Kasi ayaw na namin ng kaguluhan, ayaw na namin ng iskandalo, at nag-move forward na kami. So, ito yung gustong sabihin ni Miss Angelica na tama nga naman na kung talagang magkipag-ayos ka sa pamilya mo, coming from the heart, di ba? Hindi yung kung padadaanin mo pa sa iba't ibang mga tao, may mediator pa. Pamilya mo yan, diretso na agad. Wala nang wala nang chichiboreche, diretso na kaagad. Diretso kung talagang kung mahal mo sila, kahit sampalin pa ako ng mama ko or kung ano man, pag humingi ako sa kanya. Pero imposible ang nanay hindi matitiis ang anak na, 'di ba? Tulad niya, minahal niya sa kanyang sinapupunan 9 months, 'di ba? At saka pinalaki, pinaaral. So paano may itatanggi yan? Ang gusto lang talaga ni Mrs. Angelica, yung walang mediator, pumunta siya sa bahay, alam niya ang address, alam niya kung saan sila pupuntahan, at gusto niya na walang tao siyang kasama, na walang press, walang media, walang vlogger o walang mediator, walang tao na mamamagitan sa kanila, which is true. Dahil para wala na, kung nagkabati sila, nagkaayos sila, nagkaharap sila, mas maganda yung walang kasi coming from the heart talaga na, kasi isipin ni Carlos, pupunta ako talaga dahil kahit anong gawin sa akin, kahit pagalitan ako, ganyan, anuhin ako ni mama, walang problema sa akin dahil parents ko yun. Pero imposible naman yun na pagagalitan siya at magagalit, pero hindi ganun kagrabe yung galit kasi hanggang ngayon, mahal na mahal nila si Carlos talaga. So that time, nung tinanong ko sila, nung siguro a month ago, so paano na? Yun ang tanong ko sa kanya. Ay naku, sabi ni Mrs. Yulo, ni Angelica, Sir Benny, hindi lang naman si Carlos ang anak namin. May dalawa pa kaming anak na pinapatraining namin at pinapalaki namin. Kailangan namin magpatuloy, di ba? Hindi lang kami naka-stuck sa isang lugar, sa isang anak namin. Kasi unfair naman sa mga anak namin na nakafocus lang kami kay Carlos porkit may pera na, porkit may mga milyones na siya, doon na kayo focus. Pero talagang gusto nila na talagang move on na talaga. So tama lang naman na ang ginawa nila na talagang gawin na nila yung dapat gawin dahil wag na nilang hintayin na may mga masabi na naman sa kanila, mabas na naman sa kanila. And aside from that, siguro naman, kaya nag-reach out si Carlos dahil ramdam niya na ang epekto ng kanilang hidwaan ng kanyang pamilya. Ramdam na ramdam dahil meron siyang mga gustong i-endorse, merong gustong kumuha sa kanya. Ito yung unang vlog ko, sinabi ko sa unang vlog na sayang, Carlos, sinayang mo ang mga milyones pa o bilyones pa ng mga endorsement na ibabayad sa'yo ng mga produkto na gustong kumuha sa'yo. Diba? Yung mga bangko, yung ibang mga like Jollibee, McDonald's, or kung ano pa man ang mga malalaking kumpanya, nag-aalalang kunin siya kasi nga baka i-boycott nga kasi ang dami pang mga nagagalit sa kanya, ang dami pang mga ayaw sa kanya, yung mga nasaktan sa mga nangyari. So parang siguro iniisip ni Carlos na hindi magandang naitulong sa kanyang career as in walang naitulong yung pagsagutan niya sa mama niya, 'di ba? Lalo pa yung lumabas yung actual na sagutan nila, saan kaya galing yung tinatanong ko si Angelica, saan galing yun? Sabi niya, Sir Benny, hindi ko alam kung sino naglabas doon. Para din sa akin, kahit sino sa atin, mahuhulaan talaga natin na ang naka-apekto sa pagtamlay, kung tumamlay man yung mga endorsement at saka yung mga
ambassadorship is yung audio talaga. Sabi nung iba, ano yung audio, waray? Ano yun? Di kami aware, sabi nung iba. So, eto yon para sa ayaw man natin ulitin pero para po sa mga hindi daw nakarinig ng audio. Pag binigay ko lahat sa iyo ng pera, so yun, hindi yun AI, kundi talagang totoong boses nila mag-ina yun. Ito yung nakapagpabagsak sa kanya sa iba pang mga endorsement na gusto sana siyang kunin kasi naka-line up na para sa kanya. Pero hindi na siya nakuha. So yan lang po ngayon ang ating continuation sa ating vlog this morning. So maraming salamat po and enjoy our day. Bye for now.